Pero isang bagay, nabanggit natin na liwanag, ilaw. Sa gabi na ito, makapagbukas po kayo ng inyong mga Biblia sa akin, sa Lucas 1:76-79. Maari po ba tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Lucas 1:76-79. Ganito po ang sinasabi. Luke chapter 1:76-79. Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang kasalanan. Mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Tayo po ay panumaglit na yumuko at tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa gabi na ito sapagkat inaalala namin ang pagdating ng aming tagapagligtas na si Jesus, ang Mesyas. Ito rin, Panginoon, ang hudyat na kung saan ikaw ay nananahan sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Maraming salamat po dahil ang pagdating ni Jesus ay kapahayagan ng iyong pagmamahal at pagliligtas sa amin mula sa kasalanan. At sa gabing ito, ipahayag mo sa amin ang kagandahan, karikitan at kaningningan ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus bilang aming tagapagligtas. Dalangin po namin ang aming mga puso ay patuloy na maging handa, na maging bukas ang aming espiritual na isipan at tainga, Panginoon, at mga mata upang malayang makapangusap kayo sa aming mga buhay. Ito po ang dalangin namin, patnubayan niyo rin po ako na inyong tagapagpahayag na hindi, Panginoon, ang kahinaan, kundi ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian mo ang siyang mahayag. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Magtutuon lamang po tayo sa isang talata. Sa verse 78, sabi po doon, mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Meron po akong masayang karanasan at maaaring kayo rin ay ganito ang nararanasan. Pagka nakikita natin ang pagsikat ng araw, tama? Kayo ba ay natutuwa kapag nakakakita kayo ng bukang liwayway? Sino po dito masaya pagka nakakakita ng bukang liwayway? Wala? Puro ata sunset kayo eh. Sunset ata gusto nyo eh. Yung bukang liwayway, nakikita natin masaya tayo pagka may bukang liwayway dahil nakikita natin na bago ang araw, ibig sabihin maaraw ngayon. Para naman sa mga estudyante, malungkot sila, may pasok na naman kapag maaraw. Pero dito po, ako po ay nung nasa Cebu po kami at nag-aaral, malapit po ang paaralan namin sa isang bundok. Hindi ko po matandaan kung ano ng pangalan ng bundok na iyon. At madalas po, kapag nais namin mag-devotion, ng yung class devotion namin o kaya group devotion, ay pinipili po namin pumunta doon sa bundok na iyon. At may mga pagkakataong nakakapagod ang pag-akyat sa bundok dahil medyo madilim, hindi mo makikita yung dadaanan mo, may mga mababatong lugar doon, maaari kang maaksidente. Pero pagka nakakarating na po kami sa tuktok, nawawala yung pagod namin, lalo tigit pagka nakikita na namin na sumisikat na yung araw. Habang kami nagdi-devotion,
ay unti-unti nakikita namin yung pagsikat ng araw. Yung po yung inaabangan lagi namin kapag kami ay nagdi-devotion, yung pagsikat ng araw. Pagka nakikita na po namin yon, nakakalimutan namin yung pagod, lumalakas kami bukod pa dun sa salita ng Diyos. At yung lamig na nararamdaman namin ay napapawi na rin at napapalitan ng init ng araw. At kapag lumilitaw na yung araw, minsan habang nagdi-devotion pa kami, nawawala yung focus namin dun sa pakikinig sa devotion sapagkat tinitignan namin yung unti-unting paglitaw ng araw. May mga pagkakataon kapag palitaw na yung araw, makakakita ka na parang fan. Ano ba yung fan sa Tagalog? Hindi. Ang lumang salita, abaniko eh. Pamaypay. Parang pamaypay, di ba yung sinag? Pag ganun, lumalabas yung sinag na kulay orange yung sinag. At later on, pagkatapos nun, ay magbabago ang kulay. Nung sinag na yon, unti-unti mula sa pagiging orange ay mag-uunti-unti magiging dilaw na. At maya-maya makikita mo na lumabas na yung araw at mararamdaman mo na ang init. At makikita mo na ang kagandahan ng kapaligiran. Pagka lumabas na po yung, kita na namin overlooking ang Cebu. Kitang-kita namin ang Cebu. At nakakatuwa na mga karanasan niyon, nakakapagtanggal ng pagod. At sa pagkakataon na iyon ay nakikita namin kung paano kabuti ang Diyos na nakikita ang buong liwanag, binabaha ang buong mundo ng liwanag. Ang liwanag ay simbolo ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Subalit, kahit tayo nabubuhay sa liwanag, maliwanag ang paligid natin, ang katotohanan, ito ay nababalot ng kadiliman. Ang mga tao, bagamat nabubuhay sa liwanag ng sanlibutan, subalit nababalot ito ng kadiliman. At yun ay ang kasalanan. Alam nyo, yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay nagkatawang tao. Dahil ang sanlibutan ay nababalot ng kadiliman. Sa binasa po natin kanina sa Lucas 1:76-79, ito po ay prophetic song, awitin, prophetic song ni Sekaraya. Si Sekaraya po ang tatay ni Juan Bautista, na pinsan naman ni Jesus. Dahil ang nanay ni Juan Bautista na si Elizabeth at ang nanay ni Jesus na si Maria ay magpinsan. At dito makikita natin doon po sa bahagi po ng inawit ni Sekaraya ay ang kataga na ang bukang liwayway ng kaligtasan at ang araw ng Panginoon, araw ng pagliligtas. Ang malinaw na larawang ito ay tumutukoy walang iba kundi kay Jesus. Sa previous verses, makikita natin doon, sa binasa natin kanina na mauunang darating si Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ni Jesus. At nangyari po iyon. Inihanda ni Juan Bautista ang pagdating ng Mesyas, ng tagapagligtas. Subalit nakakalungkot, hindi nakilala si Jesus ng mga tao. Sa gabing ito, may tatlong bagay tayong pag-uusapan tungkol sa ating tatalakaying The Dayspring from on High, o ang bukang liwayway buhat sa kaitaasan. Una, tatalakayin natin sa verse 76 hanggang 78a, ang the coming day spring, ang paparating na bukang liwayway. Sa propesiya na ito ni Zacarias tungkol kay Juan na naghahanda ng daan sa Panginoon, na humahantong sa pagdating ng tagapagligtas, ng araw ng kaligtasan, sabi niya dito, sa maawaing pagmamahal ng ating Diyos
ang araw ng kaligtasan o yung pagbubukang liwayway, ibig sabihin, yung liwanag, ang pagdating ng liwanag ay tumutukoy kay Jesus at wala ng iba. Hindi bilang biglaang pangyayari, kundi ito ay binanggit sa matagal, sa buong Old Testament at maging sa bahagi ng New Testament. Parang unti-unting pagsikat ng araw na nangyari sa kasaysayan. Tulad ng pagsikat ng araw, na nabanggit ko sa inyo kanina, yung mga propesiya sa pagdating ni Jesus ay unti-unting ipinahayag. At ito ay pinakita sa halos isang milenyo. Iisa-isahin po natin, pero mabilis lamang po. Ang una pong pahiwatig ay nangyari kay Eva. Sabi po sa Genesis 3:15, kayo ng babae aking pag-aawayin, tinutukoy dito ang serpiento. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Napakapalad po, nung una pa lang magkasala ang tao, binanggit na kaagad ang pagdating ng tagapagligtas. Sa kabila at sa gitna ng sumpa ng kasalanan sa hardin, inilagay na kaagad ng Diyos ang unang mensahe ng mabuting balita na nangangako ng na pagdating ng tagapagligtas na dudurog sa ulo ni Satanas, dudurog sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero malabong sinag pa lamang ito. Maraming interpretasyon sila Eva noon. Ang inisip niya ay si Cain, inisip niya ay si Abel, inisip niya ay si Seth. Pangalawang bagay ay makikita natin na ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ito ay makikita natin sa Genesis chapter 12 verse 3. At makikita rin natin sa Genesis 22 verse 18. Sabi dito ng Panginoon kay Abraham, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Dito lumalawak na ang liwanag. Nagpapakita na ang araw ng kaligtasan ay hindi lamang para sa Israel, kundi pinakikita dito na ito ay para sa lahat ng tao. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao at binanggit na rin dito na kinakailangan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ni Abraham ay tumingin sa hinaharap sa binhing ito na kalaunan ay kinilala ni Pablo bilang si Kristo. Pangatlo, ang kapahayagan kay Jacob. Makikita natin sa Genesis 49:10. Ito yung binanggit dito ang natatanging tribo o yung isa sa mga anak ni Jacob. Sabi niya dito, sentrong sagisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailanmay hindi lilisan. Ito po ay tumutukoy kay Huda. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Ito po ay makikita natin sa Genesis 49:10. So yung unang tatlo nakita na kaagad natin sa Genesis. Sentrong sagisag ng lakas at kapangyarihan. Ang linya na ito ay pagpapakita na ang ating Panginoon, ang tagapagligtas, ang siyang sentro ng kapangyarihan. Sa Kanya ipagkakaloob ang kapangyarihan at ang paghahari ni Jesus ay magpakailanpaman. Pang-apat, hindi lamang siya nangusap sa mga tao na malapit sa Kanya, kundi nangusap din ang Diyos at pinahayag ito sa mga tao na hindi naman bahagi ng Kanyang piniling bayan, ang pagpapaliwanag kay Balaam na makikita natin sa Bilang 24 verse 17. At alam po natin si Balaam, siya ay inutusan para isumpa ang Israel, ngunit tuwing lalabas sa kanyang bibig ay iba po. At ito po ang makikita natin doon.
mayroon akong nakikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko na ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Mula sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipunin. Lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Kahit depektibong propeta, nagningning ang Diyos para ipakita ang liwanag ng kaligtasan. Doon nabanggit kauna-unahan yung star. Kaya pagka may Christmas, meron tayong star. Meron tayong mga parol. Meron tayong mga ganon. Yung pinaka nasa tuktok ng Christmas tree ay isang star. Panglima, mas malaking liwanag ang pinakita ng Diyos kay Isaias na makikita natin sa Isaias 11:1 at Isaias 9:6-7. Sabi dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamahala at siya'y tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusan ng kapayapaang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan ng may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailampaman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Nakikita po natin yung development. Nagsimula sa pagiging seed at ngayon ay unti-unti nang pinapakita sino ba ang Mesiyas? Ano ba ang magiging role ng Mesiyas? Ano ang gagawin ng Mesiyas? Paano inilalarawan ang araw ng kaligtasan sa pagdating ng Mesiyas? Alam niyo po, sa Old Testament, ang tawag po sa Kapaskuhan, ang tawag po sa Pasko ay araw ng kaligtasan. Kaya po tayo mga Pilipino, mas malapit po tayo. Kasi ang tawag natin sa Christmas ay Pasko. Ang Pasko ay nanggaling po sa salitang Paskwa. Ang Paskwa po ay ang araw ng pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa kamay ng Ehipto nang lagyan nila ng dugo ang kanilang mga pintuan, ang hamba ng kanilang pintuan, at lumagpas ang anghel ng kamatayan. Panatiliin po natin yung Pasko. Dahil yun ang pagliligtas ng Diyos. Kaya maganda yung bati natin. Mas masarap pakinggan. Maligayang Pasko. Tinutukoy natin ang pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. At higit pa dito ay binanggit pa rin ni Isaias, binanggit pa rin dito sa pangitain naman ni Mikas, pang-anim, sa pangitain ni Mikas, sabi dun sa Mikas 5:2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, eto na, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. So binanggit na kung ano magiging role at ngayon ay binanggit kung saan ipapanganak ang tagapagligtas. Pampito, ang propesiya ni Isaias sa pagkakapanganak ng Birhen. Makikita natin sa Isaiah 7:14. Sabi dito, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Yun po. Nakukumpleto na po, ano po? Ngayon naman sinabi na paano siya ipapanganak.
sa pamagitan ng isang birhen. At anong magiging pangalan niya? Emmanuel. Tatawagin siyang Emmanuel. Hindi po literal na pangalan pala, kundi sino siya? Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay nasa sa atin. Pangwalo po, ang pag-unawa ni David sa matalinong o mga magi. Makikita po natin to sa Awit 72:10. Ito po, medyo nag-react po ako dito kasi ang mga Tagalog version at kahit yung mga new version ng mga Bible ay binago po ito. Kaya kinuha ko po yung sa King James Version. Sabi po dito, tinama ko po yung Tagalog na pagkakatranslate. Mga haring nasa pulo na naroroon sa Tarshish, ang maghahandog ng kaloob upang parangalan siya. Pansinin niyo po sa Bible niyo, hindi po nakalagay dyan ay Tarshish. Ang nakalagay dyan ay Espanya. Mali po yun. Pati rin ang mga hari ng Sheba. Hindi po yun ang nakalagay. Sheba at Seba. Ang nilagay po nila ay Arabia at Euphrates. Yung po nilagay nila na may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. Kaya ko po ito binalikan, pumunta po ako sa Hebrew Bible, tinignan ko po at tama po ang King James Version. Mali po yung mga bagong mga salin sapagkat ininterpret nila ayon sa sinasabi ng mga scholars. Ang Tarshish po, ano po natatandaan niyo sa Tarshish? Sino po? Yung propetang tumakbo ng Tarshish imbis na pumunta ng Ninive. Si Jonah. Sino naman po matatandaan niyo sa Sheba? Sino po matatandaan niyo? Yung reyna ng Sheba na dumalaw kay Solomon. Na naglakbay pa ng sabi po doon, naglakbay po ito ng 2 years na paglalakbay para makarating sa Israel, doon po sa Jerusalem. Alam niyo po, napakahalaga po nito. Sapagkat pinakikita po talaga dito na nanggaling sa east, yung mga yung mga magi, hindi po sila galing ng west. Kasi po ang Espanya galing ng west. Sabi po doon, nakita namin ang kanyang bituin o tala mula saan po? Silangan. Hindi po sinabi doon na nakita namin ang kanyang tala sa silangan. Ang sabi po doon, nakita namin ang kanyang tala mula sa silangan. Kaya nanggaling po sila dito sa eastern side. At sabi pa po doon yung Seba, mga isles po, mga isla, iba't ibang isla. At babasahin ko po yung yung pagkakasalin The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents. The kings of Sheba and Seba shall offer gifts. Wow. Sila po yung bibisita kay Jesus. Nung lumabas po yung tala o tinatawag sa Hebrew na eagle star, pag lumalabas po yun, ipinapanganak po ang hari. Ngunit kakaibang eagle star ang lumabas. Napakalaki at nagningning ng gusto. Yun po yung araw mismo ng kapanganakan ni Jesus. Yun din po yung araw na kung saan yung mga anghel ay nagsipag-awitan. Kaya nagningning ng gusto ang kalangitan. Kaya po, after 2 years pa sila nakarating. Dahil naglakbay pa po sila from east. Mga kapatid, nakita na po natin
inunfold ng Old Testament ang pagdating ni Jesucristo. At pangsiyam, si Daniel po ay nagbigay din ng tiyak na panahon kung kailan ipapanganak ang tagapagligtas, ang Mesyas. Sa Daniel 9:25, sabi po dito, unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itatayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Ang 7 linggo po na ito, ang 483 na taon na countdown na ito ay nagtuturo sa pagdating ng Mesyas na naaayon sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Eksakto po lahat ang pagdating ni Jesus. Sa New Testament po, meron din pong nag-confirm si Simeon na isang propeta. Sa Luke chapter 2 verse 25-32, sabi po dito, kay Simeon na isang matapat at may takot sa Diyos na lalaki na nag-iintay sa kaginhawahan ng Israel o yung paglaya ng Israel ay inihayag ng Espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang tagapagligtas. Ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. At ito po ay ipinahayag niya doon sa Luke 25 verse 32. Basahin niyo na lamang po. At kahuli-hulihan, ang mga pastol na narinig natin noong linggo. Sila'y natakot ng gusto, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko ang mabuting balita ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Isisilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ang mga propesiyang ito na sumasaklaw sa mahigit na 1 milenyo ang haba, tinupad ng Diyos. Tamang-tama kay Jesus. Panahon, katangian, tungkulin, lahat ay tumutukoy kay Jesus. Pangalawa po, ano nga ba ang layunin ng bukang liwayway ng araw ng pagliligtas? Ito ay para ipahayag ang layunin ng ating Panginoon, ang kanyang pagliligtas. Sa verse 78-79, sabi po dito, ang araw ng kaligtasan ay bumibisita upang tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Ang liwanag na ito ay nagpapakita na ang Diyos mismo ang gumaganap sa ministeryo ng pagliligtas. Walang nakakakita at nakakaunawa sa Diyos. Hindi natin mauunawaan ang kaparaanan ng Panginoon. Subalit sa pamagitan ng kanyang mga salita ay nakikita natin ito. May ilang mga bagay na nakapaloob dito para lubos natin maunawaan. Una, ipinapahayag ni Kristo ang Diyos. Sa John chapter 1 verse 18 at verse 14, ganito po ang sinasabi. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya, si Jesus, ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Siya po ang bukang liwayway. Si Jesucristo. Kay Jesus, ang hindi nakikitang Diyos ay nakita natin. Ang kanyang nature, ang kanyang kabanalan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang banal na kalooban
ay nahayag sa pamagitan ni Jesucristo. Pangalawa, ang interes ng Diyos sa atin. Dahil si Kristo ay Diyos, alam na natin na ang Diyos ay interesado sa atin. Naalala ko yung sinabi ni King David na bakit mo ako pinapahalagahan? Ako ay walang halaga, subalit ako ay iyong pinapahalagahan. Ako ay makasalanan, ngunit ako ay iyong pinapahalagahan. Ang pagkakatawang tao ni Jesus ay nagpapakita ng pag-abot sa atin ng Diyos upang tayo ay maayos ang nasirang relasyon natin sa Kanya. Hindi lamang interesado ang Diyos sa atin, siya rin ay nakikiramay sa atin. Dahil si Kristo ay Diyos, alam natin na ang Diyos ay may pakikiramay. Sa Kanyang pagkakatawang tao, hindi lamang siya basta nagkatawang tao, kundi inabot niya tayo sa sukdulan ng ating kasalanan. Siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para tayo ay maging malaya sa kasalanan. At makikita natin nung si Jesus ay nagkatawang tao, nakiramay siya sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Namamatay ang Kanyang kaibigan si Lazarus. Ito ang pinakamaikli na talata sa Biblia. Si Jesus ay tumangis. Jesus wept. At sabi sa Juan 11, sinabi pa sa salita ng Diyos, ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi sila nagkasala. Ang mga nararanasan natin ay naranasan ni Jesus nung siya ay magkatawang tao. At masigit pa ang kanyang naranasan kaysa sa atin. Nakikiramay siya sa atin. Nauunawaan niya ang kalungkutan nararamdaman mo at nararanasan mo. Alam ng Panginoon at nauunawaan niya kung ano ang pinakamadilim na karanasan mo. Nauunawaan ka niya at niyayakap ka niya. Meron tayong isang inaawit na awitin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng di kayang tumbasan. Ang pag-ibig ng Diyos. Dahil si Kristo ay Diyos, alam natin na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Patuloy na inuulit-ulit sa Old Testament at New Testament, His love endures forever. Nilalagpasan nito maging ang ating mga karumal-dumal na kalagayan. Ang krus, ang pinakang kapahayagan ng pag-ibig ni Jesus. Ang liwanag ng araw ng kaligtasan ay naghahayag ng pag-ibig ng Diyos. At siya rin nag-aanyaya sa atin. Pangatlo, the day spring is the dawn of hope for sinful men. Sa atin ang mga makasalanan. Ang pagbubukang liwayway ay ang simula ng pag-asa para sa mga makasalanang tao. Verse 77 and 79. Upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Para sa lahat na namumuhay sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang araw ng kaligtasan ay nagdadala ng pag-asa. Nagbabago ng kawalan ng pag-asa patungo sa masaganang buhay. Anong nagagawa nito para sa atin? Pinagagaling tayo nito at namumuhay tayo sa katuwiran ng Diyos. Sabi sa Malakyas 4:2, ngunit sa inyo na nagpapangaral sa akin, ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw,
at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Si Kristo ang nagpapagaling sa ating mga sugat dahil sa kasalanan na nag-aalok ng kabuuan. By His wound, sabi ni Isaiah, we are healed. Pangalawa, hindi lamang kagalingan at katuwiran ang pinagkakaloob niya, tayo rin ay naliligtas mula sa ating mga kasalanan. Sabi sa Mateo 1:21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Hindi lang pagpapatawad kundi pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na tayo tinitignan ng Diyos nang tayo nakipag-isa kay Kristo sa ating mga kasalanan. Ang nakikita niya sa atin ay ang dugo ni Jesucristo na bumabalot sa atin at nakikita niya ay malinis ang kalinisan dahil kay Jesucristo. Pangatlo, masaganang buhay. John 10:10. Dumarating ang magnanakaw, si Satanas, para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako si Jesus upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Hindi po ibig sabihin ng masagana dito ay yayaman, bagamat bahagi po yun ng pagpapala ng Panginoon. Ngunit ang sinasabing masaganang buhay dito, the fruitful life is growing in the grace of God. Patuloy na pagyabong sa ating pananampalataya. Patuloy na patungo sa pagiging kawangis ni Kristo. Yun po ang masaganang buhay. Pang-apat, kapatawaran at paglilinis. Sabi sa Lucas 1:73-75, ang sumpa na kanyang isinumpa sa ating ama na si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang tayo'y makapaglingkod sa kanyang nang walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ito po yung covenant, ang sumpaan ng Diyos at ni Abraham. Mamumuhay ng walang takot. Dahil tayo ay napatawad na. Hindi na tayo mamumuhay sa guilt. Tayo ay mamumuhay sa buhay na malaya. Malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Malaya na sa panlilinlang ng kalaban. Ito ay hindi lamang basta simpleng kapatawaran, kundi ganap na pagpapalaya. Ngunit ang kalayaan na ito ay meron po tayong part. Kailangan tayong mag-cooperate. The work of the Lord na ginawa niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Pinagkaloob niya na ang kaligtasan sa atin. Ang kailangan naman, tayo ay tumugon ng may pagsunod at pagtitiwala sa Kanya. Ang bukang liwayway ay naririyan na, ipinagkaloob na. Ngayong Kapaskuhan, sumikat na ba ang Pasko sa iyong puso? Ang ibig sabihin ko po, sumikat na ba ang bukang liwayway ng araw ng kaligtasan sa iyong puso? Si Jesus na ba ang Panginoon ng iyong buhay? Si Jesus ba ang Panginoon ng Kapaskuhan para sa ating lahat? Si Jesus ay nag-iintay para tayo ay lumapit sa Kanya, magtiwala at ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanya. Tumugon tayo ng may pagsamba at pananampalataya sa panawagan at imbitasyon ng ating Panginoon. Huwag tayong manatili sa kadiliman, bagkus lumapit tayo sa liwanag. Aminin natin
ang ating mga pagkakasala na gawa at magsimula tayong magtiwala kay Jesus na namatay para sa atin at nabuhay na magmuli upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay sumampalataya na kay Jesus, magdiwang ka. Tignan ko nga mga mukha nyo. Mukhang nasa funeral service kayo, ah. Wala. Masaya tayo. Magalak tayo kasi may kaligtasan na tayo. Nakamit na natin ang kaligtasan na iyon. Lumakad tayo sa liwanag. Walk in the light. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hayaan natin na gabayan tayo ng araw ng kaligtasan sa bawat hakbang natin sa ating buhay. Kapag nangihina ang ating kalooban, kapag tayo ay natatakot, kapag tayo ay tinutukso, ay nagbibigay, ang tukso ay pilit na tayo inilalayo sa ating Panginoon, alalahanin natin si Kristo na siyang nagligtas sa atin. Simulan natin ang bawat araw sa pagtingin sa Kanya. Pagninilay-nilay, pagbasa ng Kanyang mga salita na magtuturo sa atin sa paraan ng pamumuhay at sa pamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya. Hayaan natin ang Diyos ang manguna sa ating buhay. Hayaan natin ang pag-ibig niya ang dumaloy sa atin. Kung papaanong nagkaroon ng matinding interes ang Diyos sa bawat detalye ng ating buhay, hayaan natin ang Diyos na siyang maghari sa atin. Mamuhay tayo bilang malaya, naglilingkod sa Kanya sa kabanalan at katuwiran. At bilang community of faith, tayo'y magsama-sama bilang katawan ni Kristo dahil tayo ang sumasalamin sa liwanag na ito. Maaari nalimutan nyo na, subalit matagal na panahon na ay nabanggit ko na ang mundo na ito ay patuloy na umiiral dahil naririto pa tayo ng mga mananampalataya. Hanggat naririto pa tayo ng mga mananampalataya, tayo ay may pag-asa. Ang mundong ito ay may pag-asa. At uulitin ko, mga minamahal na kapatid, mga Kristiyano, kayo ang pag-asa ng mundong ito. Kayo ang tunay na kapayapaan ng mundong ito, sapagkat ang pag-asa ay sumasa inyo. Ang kapayapaan ay sumasa inyo. Walang iba kundi si Jesucristo. Tayong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Makapangyarihang Diyos Ama namin sa langit, maraming salamat. Sapagkat pinaalala mo sa amin, ang pagdating ni Jesus ay hindi biglaan, kundi ito ay ipinahayag mo sa lumang tipan, sa kasaysayan ng sanlibutan na umabot ng lagpas 1 milenyo. At isa-isa at unti-unti mong ipinahayag ang pagdating ni Jesus. Inireveal mo ito sa iba't ibang kapanahunan, iba't ibang pangyayari, iba't ibang mga tao. At ngayon, tinatamasa namin ang biyaya ng kaligtasan na ito na ginawa ni Jesucristo. Kung si Juan ay naghahanda, ipinadala upang ihanda ang pagdating ng tagapagligtas, kami na mga mananampalataya ay nabubuhay pa sa mundong ito upang ihanda ang muling pagbabalik ni Jesus, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang mananakop, bilang hari, bilang hukom. Panginoon, dalangin po namin na habang inihahanda namin ang pagbabalik ni Jesucristo, ang ikalawang pagbabalik niya, dalangin po namin maging karapat-dapat kami na maganap namin kung ano ang iyong kalooban. Maraming salamat po. Panginoon,
muling naaninag na ang liwanag at nagpapatuloy ang liwanag na ito sa pamamagitan namin bilang mga mananampalataya. Dalangin po namin na kami na pag-asa ng sanlibutan sapagkat sumasa amin ang pag-asa ay matagpuan sa amin ito at ito ay mapahayag namin at maibahagi sa ibang mga tao. Ang kapayapaan na sumasa amin ay maranasan din ng ibang mga taong namumuhay sa kadiliman at sa kasalanan. Maraming salamat po sa Kapaskuhang ito. Salamat po dahil ang Kapaskuhan ay patungkol sa pagliligtas. At kami ay umiiral pa at nabubuhay upang abutin ang mga taong nasa kadiliman at maranasan nila ang kaligtasang ipinagkakaloob ni Jesucristo. Ito po ang dalangin namin in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng binihagin nyo sa amin ngayong gabi. Sabi nga doon, tayo ang pag-asa ng mundo. Amen. Dahil meron na po tayong kaligtasan sa ating mga kasalanan at may kapatawaran na nagmumula sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain at ngayon naman po ay ang pagkakataon natin makapagkaloob. Kaya pwede na po tayong pumunta dito sa gitna. Amen. Maraming salamat po sa bawat isang nagkaloob. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pagpapala mo na nare-receive namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga kaloob na nasa aming harapan. Nawa po ito ay patuloy na magamit para sa ikalalaganap po ng iyong salita dito sa lupa. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating unang gabi ng Sambang Gabi. At bukas naman po ang ikalawang gabi. Kaya i-remind po natin ang ating mga kapatiran na dumalo bukas. Alas 7 pong muli ang ating Sambang Gabi. At sa 24 naman ay ang ating candlelight service. So, alas 7 pa rin to pasa, no? Sa 24. So, isama po natin ang buong pamilya, miyembro ng ating pamilya, at tayo po ay sama-samang sumamba sa ating Panginoon. At sa 24 din po, ay kukunin natin or ating pong i-offer ang ating everybody's birthday. Yan, offering. So, sa 24 din po yan, during candlelight service. So, ang pattern po niyan, kung anong age nyo, times 3. So, kung age nyo ay 50, so magiging 150 ang inyong i-offer sa ating everybody's birthday. Pero kung mas gusto nyo namang higitan pa, doon sa tatlong times ng inyong age, pwede naman po. Mas maganda nga yun. Para ito po ay makatulong sa ating WEF. Sabi nga dito, when you contribute to the WEF, you're not just making a donation. You're actively participating in a global mission, powered by faith and compassion. Amen. So yung pong ating offering na yon ay mapupunta sa WEF para makatulong po sa
sa mga pagpapatayo pa rin ng new churches at sa mga misyonero na pinapadala ng ating iglesia sa iba't ibang lugar. Katulad ni Ashley, di po ba siya isang misyonero? Yung mag-asawa ni Grace. So nakakatulong po yung WEF offering para makapag-raise pa tayo ng mga pondo para sa ikalalagana po ng ministeryo dito sa lupa. Kaya po, sa 24, dalhin po natin ang ating everybody's birthday offering. Yan. So, at sa 25 naman po ang ating Christmas service. So, meron pa rin po tayong service, alas 8 ng umaga, mas maaga. So, bago tayo pumunta sa mga gathering, family gathering, at mamasko ang mga bata sa mga kanya-kanyang ninong at ninang, magsimba po muna tayo sa 25. Ayan. So, yun lang po. Magandang gabi po sa bawat isa. Bago po natin tanggapin ang biyaya ng Panginoon, isang paalala, sa darating na huling linggo ng 2025, tayo po ay mayroong pananambahan dito sa worship center. Hindi po matutuloy na mananambahan tayo dun sa campsite dahil medyo malayo at pangalawa ay maliit po masyado yung session hall at hindi po tayo magkakasya. At iniiwasan rin po natin na baka umuulan ay maulanan po tayo at magkasakit pa. Kaya sa darating na December 28, meron po tayong worship celebration dito po sa AFCN Worship Center sa ganap na 9:00 ng umaga. Tayo pong lahat ay tumayo, tanggapin po natin ang biyaya ng ating Panginoon. Sa inyong paghayo sa anihan ng ating Panginoon upang gawing mga alagad na kawangis ni Kristo ang mga tao. Magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon habang kayo'y nabubuhay. Sapagkat pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang nagbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan, magpakailanpaman, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, at Amen.